Itago niya na lang ako sa pangalang Jean, 38 years old at isang call center agent from Alabang. Mayroon akong boyfriend, si Ramil, 38 years old din tulad ko at isang skilled worker sa Saudi. Mahilig ako sa chatroom ng Yahoo noon at doon na kami nagkakilala taong 2010. Nakakatawa nga na inakala ko pang siya ang ex ko noong mag-chat siya sa akin dahil pareho sila ng apelyido. Pangatlong boyfriend ko kasi si Ramil at tulad niya ng ibang istorya, ang simpleng chat lang noon ay nasundan na rin ng tawagan at ng mahaba pang usapan hanggang sa mahulog na nga ang isa't isa at maging kami na nga. Pero bago pa man maging kami, ay inamin niya na sa akin na may 3 anak na siya at may asawa pero hiwalay na sila at nagsusustento na lang siya sa mga ito. Tinanggap ko yon at naging maayos naman ang relasyon namin. Marami kaming napagkakasundoan at kahit pa nga magkalayo kami, ay pinaparamdam pa rin namin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Year 2011 nang bubakasyon siya dito sa Pilipinas. 8 buwan na ang relasyon namin noon at yun din ang una naming pagkikita. Kahit pala medyo matagal na kami, nakakakaba pa rin. Ay, nasan kaya siya? Hello? Hello, honey. Saan banda ka na? Nandito na ako sa may food court. Nasaan ka na ba? Malapit-lapit na ako. Teka, nakapulang t-shirt ka ba? Oo. Teka, at ganyan yung boses mo. Nakabaan ka, ano? Ha? Medyo lang. Kasi syempre, di ba ngayon lang tayo magkikita? Honey, kalma lang, okay? Hindi ka ba masayang magkikita na rin tayo sa wakas? Masaya. Pero syempre, hindi mo naman maaalis sa akin yung kaba. Huwag ka nang kabahan, okay? Sige na. Bababa ko na muna ito kung nakikita na rin. Ha? Teka. Hi, miss. Ramil? Mm. Ikaw na ba yan? Oo, ang nag-iisang Ramil ng buhay mo. Sa wakas nakita rin tayo. Hindi ko ina-expect na sa wakas darating din tong araw na magkikita tayo. Haya ko ba namang hindi mangyari yun? Kasi naman mag-iisang buwan ka nang nandito sa Pilipinas pero ngayon ka lang nagpakita sa akin. Yun ba? Sorry na. Naging busy kasi ako dahil maraming pinapaayos sa akin yung mga kapatid ko mula nung dumating na ako dito eh. Sus? Ganun ka ka-busy? Ikaw naman, huwag ka na magtampo. Ngayon na nga lang tayo nakita eh. Kasi naman eh. Oh. Ay, sige na nga. Pasalubong ko. Ha? Wala? Honey, naubos na kasi. Sorry na. Naipadala ko na lahat sa mga anak ko. Ganun ba? Okay lang. Huwag ka na magtampo. Babawi na lang ako sa susunod. Ayos lang, ano ka ba? Mabuti pa mag-check-in na lang tayo sa malapit na hotel dyan. Mag-overnight na tayo para naman makapag-banding tayo na mas matagal. Total, malapit na rin magsara tong mall. Ha? Naku, hindi ako pwede, no? Oh, bakit naman, honey? Wala ka naman pasok bukas, di ba? Oo nga. Pero kasi may kailangan akong asikasuhin bukas ng umaga kaya kailangan ko na rin umuwi ngayon. Bukas pa naman pala eh. Madaling araw pa lang umalis na tayo. Sige na, honey. Sulitin naman natin itong pagkikita natin. Sorry talaga, honey, ha. Gustuhin ko man, hindi talaga pwede. Isa pa, hinihintay din ako ni ate. Ay, akala ko pa naman makakasama kita ng matagal ngayon. Hindi ko pa naman itinuloy yung iba kong lakad dahil sa pagkikita natin. Oh, ikaw naman yung magtatampo dyan. Sorry na nga kasi, hindi talaga pwede. Next time na lang, okay? Natagal pa yun eh. Babalik na ulit ako sa Saudi sa Makalawa. Ha? Agad? Di ba nga 1 buwan lang ako dito. Bali bukas yung last day ko, tapos alis na ulit ako. Pero hindi mo pa ako mapagbigyan. Bakit ngayon mo lang kasi sinabi? Tapos kung kailan paalis ka na, saka ka nagpakita. Naging busy nga ako, di ba? Kaya nga plano ko ngayon tayo bumawi. Tapos ayaw mo naman. Hindi naman kasi sa ayaw. Sorry na, honey. Sana maintindihan mo. Oo na. Wala naman ako magagawa kung ayaw mo. Bumawi na lang tayo sa susunod na uwi mo, okay? Oo na. Huwag ka na magtampo, ha? Hindi ako pumayag sa gusto ni Ramil dahil natatakot ako. Paano kung one night stand lang pala ang habol niya sa akin at pagkatapos ito ay iwan na lang niya ako? Kaya kahit pa alam kong nagtampo siya sa pagtangi ko ay pinanindigan ko ang desisyon ko. Yun nga lang, matapos ang pagkikita namin yon, hindi ko na siya makontak dahil naka-off ang cellphone niya at nag-text lang siya ulit sa akin noong paalis na siya para bumalik sa abroad.
Gusto ko na sanang magduda noon pero nagpatuloy at naging maayos pa rin naman ang relasyon namin at masaya ako doon. Hanggang sa taong 2013 ay umuwi na ulit siya dito sa Pilipinas at binalak niya ng manatili dito. Nakahanap naman agad siya ng trabaho sa kabanatuan bilang tagagawa ng mga ilaw at chandelier. May kalayuan sa akin, kaya naman para magkita kami, pinupuntahan ko siya doon kahit 2 beses sa isang buwan. At ganoon lang ang naging setup namin sa loob ng halos 1 taon niyang pagtatrabaho doon. Hi honey, sorry ngayon lang ako ha. Bakit ang tagal mo naman yan? Sorry na, halos 4 na oras kasi yung biyahe ngayon medyo traffic kasi. Naka-order ka na? Oo, isa-serve na rin niya. Ikaw na munang bahala magbayad ha? Wala pa kami sweldo eh. Walang problema. Ikaw pa ba? Ayun eh, kaya love na love kita eh. Namiss mo ba ako? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, mas gusto ko pa rin man naririnig yung I miss you. Kasi ako, alam mo ba, miss na kita. Magpapatalo ba naman ako sa'yo? Siyempre, miss kaya kita. Babiyahe ba ako ng malayo para lang makita ka kung hindi? Busy na naman tayo mamaya eh. Eh bakit kasi isang araw ka lang? Ang hirap pagkasya na maghapon para makasama ka. Kung malapit lang sana to, honey. Kahit hanggang gabi tayo eh. Kaya lang alam mo naman, di ba? May trabaho pa tayo pareho. Ay, apa naman niya? Saka, hindi naman importante kung matagal o mabilis ang oras. Ang mahalaga sa akin, yung nakasama kita. Ayun eh, ikaw talaga oh. Ikaw lang kasi, ang corny ko na tuloy. Pero alam mo, mas okay pa nga to ngayon eh. Kesa naman nung nasa abroad ka pa. Tapos, taon talaga tayo bago magkita, di ba? Oo nga no. Pero sa bagay, ikaw kasi, kasalanan ko ba kung bakit lagi kita namimiss? Ako rin naman huwag kang mag-alala. Siguradong darating din yung time na hindi na tayo magkakalayo sa isa't isa. Eh kailan naman yun? Kapag pinakasalan mo na ako. Ikaw talaga oh. Pero oo nga naman. O, di ba? Magiging isa na kasi tayo. Kaya talagang hindi tayo maghihiwalay. Napakatamis talaga ng honey ko. Corny, di ba? Pero totoo yun ha. Honey, ano nga pala yung nabanggit mo sa text na sasabihin mo sa akin ngayon? Yun ba? Kasi honey, bala ko nang umalis sa trabaho ko dito eh. Ha? Bakit naman? Eh, hindi ko na kasi kayang pagtiisan yung maliit na sweldo eh. Paano ka naman yan kapag umalis ka dyan? Saka yung mga anak mo. Saka yung kaibigan mo si Vel na nagpasok sa'yo dyan. Alam ba niya, ha? Oo, alam naman niya at naiintindihan niya. Saka, ayun nga honey, bala ko maganap ng ibang trabaho eh. Baka naman may alam ka pwede kang mapasukan. Teka. Siguro alam mo naman yung mga trabaho kaya kong gawin, di ba? Baka may alam ka lang. Oo naman ang talented kaya ng honey ko. Parang may nabanggit kasi si Abby sa akin last time. Ano nga ba yun? Sige, kaya mo yan. Ayun, naalala ko na. Oh. Installer yata ng CCTV. Gusto mo ba yun, ha? Pwede. Pwede, teka, saan ba yan? Teka, iti-text ko si Abby ngayon para matanong natin agad. Mag-reply naman kaya kagad yun. Oo naman, Yun pang babaeng yun, babad lagi sa cellphone niya yun. Oh, tama-tama yung dating ng pagkain natin habang naghihintay sa reply niya. Oo nga, Gutom na rin ako eh. Ang sarap yata ng orders mo. Syempre naman. Oh, may nag-text sa'yo. Baka si Abby na yan. Sabi sa'yo, di ba? Magre-reply agad yun. Oh, ano sabi niya? Yep. Hiring pa rin yung CCTV installers sa Las Piñas yon. Sino ipapasok mo? I-send mo yung resume sa akin. Pasa ko sa'yo ibang requirements na kailangan. Urgent hiring kasi yun sa pagkakaalam ko. Wow! Honey, ayos yun. O gusto mo? Oo, tsaka Las Piñas ayaw mo nun magkakalapit na tayo. Total, alabang ka lang. Oo nga, Ayos nga. Sige, replyan ko lang to si Abby ha. Sige. Sabihin ko, ikaw yung ipapasok ko para mailapit niya kaagad dun sa kakilala niya. The best ka talaga, honey. Thank you, Wala yun. Basta huwag mo nang alalahanin yun ha. Ipasa mo lang yung resume mo sa akin tapos ako nang bahala, okay? Kaya love na love kita eh. Siyempre mas love naman kita. Kumain na tayo? Lumalamig tong pagkain. Oo nga, no? Magbakabusog ka. Nalang kung pagod ka sa biyahe. Opo. Sana tanggap ako dun sa Las Piñas, no, honey?
Tiwala lang. Akong bahala, okay? Papakiusapan ko si Abby. Well, siguro naman mas mataas yung rate doon kumpara dito sa probinsya. Siguro naman. Basta huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Matatanggap ka doon, ano? Salamat talaga ng marami, honey, ha? Basta, kapag nandun ka na ha, madalas na tayo magkikita. Oo naman. Tapos manonood ulit tayo ng sine, magre-relax sa spa, magbabar, at syempre, mag-food trip. Na-miss ko na rin kasing gawin natin yung mga yun eh. Ano pa bang gusto mo? Kahit ano, basta ikaw yung kasama ko. Okay na okay na. Sus! Ko talaga, oh. Teka, si Abby nag-text ulit. Oh, ano sabi? Sinend lang niya tong requirements mo. Madali lang naman pala eh. Ito niya. Oo nga, no? Well, isasend ko na lang lahat sa'yo, honey, ha? Oo naman. Excited na ako, honey. Finally, magkakalapit na rin yung lugar nating dalawa. Kaya nga eh. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, honey, ha? Salamat talaga. Wala yun. Ikaw talaga. Paulit-ulit ka na, ha? Siyempre, mahal kita kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Hindi nga nagtagal matapos kong iayos ang requirements ni Ramil ay nakalipat na rin siya ng trabaho sa Las Piñas. Mas madalas na kaming magkita at magkasama mula noon. Dumating ang taong 2015, kung kailan 5 taon na ang relasyon namin, ay bigla akong narealize ang isang bagay na matagal lang kulang sa aming dalawa. Yun, ang pagkakilala sa pamilya ng bawat isa. Sa loob kasi ng 5 taon na halos LDR kami, hanggang kwentuhan lang namin nakikilala ang mga pamilya namin. Kaya daw magkaroon ng pagkakataon na may house blessing ang isa kong kapatid, ay sinama ko si Ramil para naman formal na siyang makilala sa amin. Oh, Jane, nandyan ka na pala. Siya na ba si Ramil? Oo, ate. Si Ramil, boyfriend ko. Ramil, siya naman si ate Jana, yung panganay namin. Hello po. Hi. Nakita na ba siya nila mama? Oo, ano. Sa kanila nga kami unang nagpunta eh. Grabe, so ako talaga ang hinuli mo. Hindi naman sa ganun, ate. Nagkataon lang na ikaw yung wala dun sa sala kanina. Sus! Palusot pa. Ramil, kinakain ka na ba nitong kapatid ko? Naku ha, feel at home ka lang dyan. Nako, opo naman po. Ikaw naman, wag mo na akong yopo. Masyado mo naman ako pinapatanda eh. Basta ha, kain lang ng kain. Huwag mahihiyang bumalik. Sulitin nyo habang libre pa. Ay nako, si ate talaga. O kontra ka pa, alam ko naman matakaw ka eh. Kaya Ramil, Po. pagpasensyahan mo yung kapatid ko ha. Ganyan talaga yan. Pero wag mong sasaktan. Kung hindi, lagot ka sa amin. Saka alam mo, lagi ka niyo kinikwento at pinagmamalaki sa amin. Oo naman. Mahal ko tong kapatid nyo kaya hindi ko siya sasaktan at wala kayong dapat ipag-alala. Dapat lang. O siya, may aasikasuhin lang ako. Kumain lang kayo dyan ha. Jane, wag mong pabayaan yung bisita mo. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo. Opo. Thanks, ate. Sige. Honey, nakakatuwa yung pamilya mo, no? Tinanggap nila ako para sa'yo. Kahit pa may mga anak at hiwalay na ako sa asawa ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi magiging problema yun sa kanila. Alam naman nilang mabait at responsable kang tao. Ay, kaya naman hindi nakakapagtakang ang bait-bait ng honey ko eh. Oh, honey, may nag-text sa'yo oh. Sunod-sunod. Baka importante yan. Sino kaya to? Diyos ko, sinugod daw si nanay sa ospital. Teka, kailangan ko lang siya puntahan. Ha? Teka, ano nangyari? Sinabi mo ba ako samahan, honey, please? Oo, sige. Teka ha, magpapaalam lang ako kina ate. Mabilis lang. Sige. Oh, honey, anong balita? Ano ba daw nangyari? Sinumpong daw ng high blood eh. Kumusta naman siya ngayon? Ayun, medyo okay na naman na. Kahit paano nakikipagkwentuhan ulit. Nawalan daw kasi ng malay. Ganun ba? Mabuti naman. Tara na. Puntahan na natin siya dun para naman magkakilala na rin kami. Hindi na. Saka ko na siguro. Ako na lang yung babalik doon na mabuti pa umayon na lang. Ano? Bakit mo pa ako sinama kung papauwiin mo rin lang ako? Huwag ka na magtanong. Sige na, umuwi ka na. Bakit ba? Bawal ba akong dumalaw sa nanay mo? Kulit mo naman eh. Saka na nga lang. Bakit mo ba ako ayaw isama? Chance na nga to para makilala ko na rin yung pamilya mo eh. Ano ba? Hindi nga ito yung tamang panahon para dyan, okay? Ano? Kailan pa ha? Kailan na naman? Kanina nakilala ka na ng pamilya ko. At tanggap ka nila. Pero bakit ako? Parang iniiwasan mong ipakilala ako sa pamilya mo. Bakit ba? Diyos ko naman, Jane. Huwag mo na nga isabay ngayon yung issue mong yan. May sakit yung nanay ko at kailangan ko siya puntahan. Bakit nga kasi ayaw mo akong isama? Hindi naman ako batang paslit na maglilikot doon ah. Hindi yun yung pinupunto at ibig ko sabihin, pwede ba?
ano? Para kasi wala kang balak na ipakilala ako sa kanila. Alam kong bad timing to. Pero alam mo bang natuwa ako kanina nung inaya mo akong samahan kita dito sa ospital? First time kasi na niyaya mo ako tungkol sa pamilya mo. At ine-expect ko na baka ipakilala mo na rin ako ngayon. Bakit? Sino bang may nagsabing mag-expect ka, ha? Ano? Tama na, okay? Walang kwenta to pinagtatalunan natin. Hindi to walang kwenta lang. 5 taon na tayo, Ramil. Pero sa loob ng 5 taon na to, ni minsan hindi mo ako napakilala sa inyo. Samantalang sa amin, hindi ka pa nila nakikita. Kilalang kilala ka na nila dahil sa mga kwento ko. At ngayon tanggap na tanggap ka na nila. Pero bakit ako? Hindi mo ako magawang maipakilala, ha? Alam mo kung bakit? Kasi may tamang panahon dun. Lechang tamang panahon na yan. Ilang beses mo nang sinasagot sa akin yan eh. Wala na bang iba, ha? Baka naman may nililihim ka kaya ayaw mo makilala nila ako. Ano, ha? Tama na nga. Nagiging paranoid ka na naman eh. May sakit si nanay, huwag ka na sumabay, pwede ba? Ang simple-simple lang naman kasi ng hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa magawa. Ano bang mahirap sa pagpapakilala sa akin? Ano, ha? Ewan ko sa'yo. Ayaw mong makinig. Ikaw ang hindi nakikinig? Ano ba, Ramil? Hindi nga kasi pwede, hindi pwede. Bakit nga? Girlfriend mo naman ako, ah! Tama na, pwede ba? Tumahimik ka na lang at umuwi ka na. Bahala ka, buwisit! Ito ang isang bagay na hindi ko maintindihan kay Ramil. Kung bakit parang iniiwasan niyang ipakilala ako sa pamilya niya. Ni minsan kasi sa loob ng 5 taon hindi man lang niya ako niyaya tungkol dito. Maging address niya sa bahay nila sa Laguna at sa Bicol ay hindi ko alam at hindi niya sinasabi sa akin. Kaya kahit gustuhin kong puntahan na lang siya sa kanila ay hindi ko rin magawa. Pero dahil mahal na mahal ko siya, pilit ko na lang iniintindi ang mga katuwiran niya at umaasang isang araw may papakilala din niya ako sa kanila ng formal. Sa totoo lang, sa mga edad naming ito, sa tagal namin at sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ilang beses ko na din siyang niyaya na magsama na kami. Pero tinatanggihan niya ako. Hindi pa raw niya magagawa yon dahil iniisip niya ang mga anak niya at hindi pa rin daw sapat ang kinikita niya ngayon. Kung sakali man daw, ako ang sasagot sa mga magiging gastusin naming dalawa dahil kahit paano ay may maganda akong trabaho kumpara sa kanya. Nagkaayos kami ni Ramil at nagpatuloy ang relasyon namin. September 2016 nang magdesisyon siyang bumalik sa abroad, pero 5 buwan lang siya doon dahil nagsara ang kumpanyang pinapasukan niya. February 2017 nang bumalik siya ulit dito sa Pilipinas. Oh, hello, honey. Honey, miss na kita. I miss you too. Hindi pa talaga tayo magkikita ngayon. Sorry, honey, ha. Hindi talaga ako pwede ngayon eh. Bukas na lang, okay? Ganun ba? Honey, may tatanong sana ako sa'yo eh. Oh, ano yun? Natatandaan mo yung nabanggit ko nung nakaraan na sira na naman yung motor ko. Kasi manghihiram sana ako sa'yo ng pampagawa eh. Baka meron ka dyang extra. Naku, honey, sorry ha. Wala pa rin kasi kaming sweldo hanggang ngayon. Ha? Di ba dapat last week pa yung sweldo nyo? Oo nga eh. Pero wala pa rin kasi. Pasensya ka na ha. Wala pa akong maipahihiram sa'yo. Ganun ba? Akala ko pa naman matutulungan mo ako. Hindi ko kasi magamit yung motor ko eh. Kailangan ko pa naman. Honey, pasensya ka na talaga ha. Sige. Ayos lang. Bye na. Oh, ibababa mo na kaagad? Hindi man lang ba tayo magkakwentuhan? Saka na lang. Wala na rin ako sa mood eh. Ay, huwag ka na magtampo. Sige na, bye. Ay, Oh, bakit naman ang lalim ng buntong hininga mo dyan at parang binagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? May problema ba? si Ramil kasi. O bakit? Anong ginawa ng magaling mong boyfriend? Ayun, nagtatampo. Hindi ko raw kasi napahiram ng pampagawa ng motor niya. Dahil lang doon? Ilang beses ka nang tumulong sa pagpapagawa ng motor niya. Di ba nga yung huli? Hinira mo pa yung L300 van ng bayaw mo para maisakay si motor? Para maipagawa nyo dito sa Maynila? Tapos yung mahusay mong boyfriend, hindi ka pinakilala bilang girlfriend dun sa kasama niyang kaibigan. Yung Vel ba yun, kamo? Ano ba namang klaseng relasyon yan, Jane? At saka ang kapal naman niyang mangutang ulit, di ba nga may utang pa siya na hindi nababayaran sa'yo? Ano nga ulit yun? Di ba may mga ginastos ka sa kanya nitong huli niyang alis noong 2016? Yung medical niya, 2 beses kasi pinaulit daw. Tapos nanghiram din siya nung pang-tuition ng bunso niyang anak. Tignan mo nga, ang kapal niyang manghiram ulit ha? At siya pa tong may ganang magtampo. Hayaan na natin, mawawala rin tampo nun. Hay nako Jane, paano ka ba tumagal dyan sa relasyon nyo? Baka naman mamaya, pera lang pala ang habol niyan sa'yo. Hindi naman. Ramdam ko namang mahal niya ako at saka ang tagal na rin namin
Ewan ko ba naman kasi sa'yo eh. Ang dami-dami kayang issue niyang si Ramil. Unang-una, yung pamilya at address niya. Tapos ayan, yung mga pangungutang niya sa'yo. Alam mo dapat matagal mo nang iniwanan yan eh. Doon pa lang sa ayaw kang ipakilala sa kanila, dapat nakipag-break ka na. Diyos mio ka, oo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Baka humahanap lang din siya ng tiyempo kasi nga, syempre hiwalay na sila nung asawa niya, di ba? Kahit na ano? Tsaka yun na nga eh. Baka mamaya kaya hindi ka niya maipakilala kasi hindi pala totoong hiwalay na sila. Abby, ano ba? Hindi totoo yan, okay? Ay nako, ano ba naman ang nakita mo sa lalaki yun at ganyan ka sa kanya? Mahal namin ang isa't isa, okay? Diyos ko, saan ka kaya dadalhin yung sinasabi mong pagmamahal na yan? Tsaka ikaw ba talagang mismong mahal niya? O yung mga nagagawa mo lang para sa kanya? Jane, alam mo mag-isip ka, huwag puro puso, kaya madaming nasasaktan panay puso. Ayaw ibalanse. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo pa siguro nararanasan yung gantong klaseng pagmamahal na handa mong tiisin at gawin ang lahat. Ay nako ate mong girl, sa nakikita ko sa'yo, parang hindi ko na kailangan maranasan. At saka ano ka ba? Hindi sa lahat ng klase ng pagmamahal worth it magpakatanga. Iniisip at pinipili pa rin yun. At sa kaso mong yan, hindi sulit ang katangahang pinapakita mo, okay? Kaya tama na. Pinanindigan ko pa rin ang relasyon namin ni Ramil. Nanatili ako sa tabi niya, hindi lang sa mga panahong masaya siya, kundi lalo sa mga oras na kailangan niya ako. Hanggang sa dumating ang sitwasyon kung saan ako naman ay nangangailangan sa kanya dahil nagkaroon ng problema sa kumpanyang pinapasukan ko. Salamat sa pagpunta mo, honey. Naya, teka, ano ba sasabihin mo? May problema ba? Hihingi kasi sana ako ng tulong sa'yo eh. Teka. Anong tulong yan? Kasi nagkakaproblema sa pagsisweldo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Ilang buwan na. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Anong gagawin ko? Hihiram sana ako sa ng pera. Ang dami ko na kasing utang kay Abby. Bala ko nang mag-resign at maghanap ng trabaho. Jane, alam mo namang may mga anak akong sinusustentuhan, di ba? Bakit hindi ka nalang manghiram sa mga kapatid mo? Sinubukan ko na eh. Pero walang-wala rin sila. May mga biglaang gastusin din kasing dumating sa kanila. Kaya, ikaw na lang talaga yung malalapitan ko. Sana naman matulungan mo ko, honey. Ilang linggo na akong stress na nangyayari sa trabaho ko eh. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Di ba humihiram din ako sa yung nakaraan ng pampagawa ng motor ko? Noon pa lang kasi nagkakaproblema na pala. Kaya hindi na kami napapasweldo ng maayos at laging late. Nagbabaka sakali ako na baka may konting naitabi ka pa dyan para pwede mong ipahiram sa akin. Kawawa ka naman. Wala ka ng pera. Paano pa pag nagkaanak ka na niyan? Ano ka mo? Anong sinabi mo? Sabi ko kawawa ka naman. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na rin nagtatrabaho? Wala ka man lang bang naipon? Paano ka pa magpapamilya niyan? Ang kapal naman ng mukha mo para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Sa tingin mo ba bakit ako walang ipon? Ano sa tingin mo, ha? Bakit ka nagagalit? Anong mali sa tanong ko? Ikaw na nga itong humihingi ng tulong, ikaw pa tong galit. Oo, humihingi ako ng tulong sa'yo. Pero hindi to sapat na dahilan para pagsabihan mo na ako ng kung ano-ano. Kapal mo! Ngayon nga lang ako lumapit sa'yo ng ganito eh. Sasabihan mo pa ako ng ganyan? O bakit? Ano gusto mo sabihin ko? Nakakaawa ka naman talaga eh. Buisit ka! Ang dami nang naitulong ko sa'yo. Ganyan pa yung gagawin mo sa'kin? Tuwing kailangan mo ako, lagi ako nandito para sa'yo ah. Pero ikaw, sa konting halaga, naging ganyan ka na. At saka baka nakakalimutan mo. Madalas ako ang gumagastos para sa atin. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung bakit wala akong ipon? Teka. Nanunumbat ka na ngayon? Oo! Kasi ang kapal ng mukha mo. Ultimo motor mo. Ako yung madalas na sumasagot ng pampagawa. Tuwing lumalabas tayo, ako yung madalas na taya. Yung mga utang mo sa akin nung huling alis mo, hindi mo pa nga nababayaran eh. Sige lang, manumbat ka pa. Talaga! Kapag may nangangailangan ng trabaho na alam kong kaya mong gawin, lagi kitang nire-rekomenda. Yung pamilya ko sobrang bait sa'yo at tanggap na tanggap ka nila. Bakit ka ba ganyan? Nagkulang pa ba ako sa'yo bilang girlfriend mo? Ilang araw na akong stress. Pero ni minsan, tinanong mo ba kung okay lang ako, ha? Wala! Wala akong maaasahan sa'yo. Alam mo kasi yan ang hirap sa'yo.
Asa ka ng asa, wala naman nagsasabi sa'yong umasa ka. Kasalanan ko pa ngayon! Boyfriend kita! Dapat alam mo yung obligasyon mo sa akin! Diba? Alam nga namang unahin pa kita kaysa sa mga anak ko. Malaki ka na. Alam mo, hindi ko maintindihan yung katwiran mong bulok! Pwes hindi rin kita maintindihan kaya pwede ba tama na yung drama mo? Kapal mo! Hindi ako nagdadrama lang! Ang liit ng problema mo sa trabaho Idadamay mo pa ako sa pag-intindi dyan. Sus naman Jane, gamitin mo nga yung isip mo. Sarado talaga yung utak mo! Akala mo ganun lang kadali lahat, no? Hindi mo ako naiintindihan! Ano, tama na nga to. Sakit mo sa tenga. Wala kang kwenta! Malis ka na nga! Binigula naman ako ng mga akala ko. Umasa akong si Ramil ang makakaintindi at matatakbuhan ko sa mga ganitong panahon. Pero baliktad lahat ng nangyari. Mula nga nang magkasagutan kami, dumalang na ng dumalang ang communication naming dalawa. Magkita man kami madalas siyang late at umaabot pa minsan sa puntong nagsasarado na ang mall kakahintay ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Ramil, kaya naman sa kapila ng lahat nagtitiis ako at umaasang babalik din kami sa dati at magiging maayos ang lahat. Hanggang sa nakipagkita siya sa akin isang beses nang makainom siya. Sinabi niyang sira ang cellphone niya, kaya binilihan ko siya kahit yung mumurahin para lang makapag-text at makatawag pa rin siya sa akin. Yan nga lang ang hindi ko inaasahan, yun na pala ang huli naming pagkikita. Ganun ba? Sige. Salamat na lang ha. Kapag may balita ka sa kanya, sabihan mo naman ako. Bigla na lang kasi siyang hindi nagparamdam Ilang linggo na. Hay nako Jane, kung sino-sino nang nakausap mo, hindi ka pa ba titigil? Nag-aalala lang ako sa kanya. Oo, kahit noon pa man may oras talagang hindi siya nagpaparamdam Pero iba na to. Ilang linggo na. Never pa naman nangyari tong ganito Susubukan ko siyang tawagan ulit. Kapag hindi pa rin sumagot, i-chat ko na si Vil. Ay, ewan ko sa'yo. Makapag-Facebook na nga lang ulit. Pati ako nasa-stress sa'yo The subscriber cannot be reached. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit ilang linggo ka nang hindi nagpaparamdam? Ramil naman Diyos ko, Jane. Kailan ka ba kasi titigil sa kakakontak dyan sa lalaking yan? Ni hindi nga sumasagot Ayaw mo pang tigilan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi pa ba obvious? Kailangan pa bang ipamukha ko pa sa'yo? Abby, hindi mo naman kasi ko naiintindihan. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya kaya bigla na lang siyang hindi nagparamdam? Ay talagang hindi kita maiintindihan. Ano ka ba naman? Malinaw pa sa liwanag ng buwan na ayaw na niya kaya bigla ka na lang iniwan sa ere Hindi yan kung ano-ano pang iniisip mo. Hindi totoo yan. 7 taon na kami. Ang tagal-tagal na naming dalawa. Hindi niya ako iiwan ng basta-bastang ganun. Ay nako, ewan ko sa'yo. Baka naman bumalik na sa asawa at mga anak niya. Binalikan niya sila. Pero sana nagsabi na lang siya sa akin. Basta, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Jane, kung ako sa'yo, tama na. Ilang linggo ka nang walang tigil sa pag-contact sa kanya, Yung bigla niyang hindi pagpaparamdam, dapat sapat na yun para tumigil at matauhan ka. Hindi. Kailangan kong malaman kung bakit. Bahala ka nga. Teka. Jane! Oh, bakit? Abi naman Hayaan mo na nga lang ako, okay? Baliw! Halika dito, may ipapakita ko sa'yo, bilis! Ano ba kasi yan? May isa pang Facebook account si Ramil? Teka, paano mo nakita yan? Well, kahit naman kinukontra kita, gusto ko rin makatulong sa pag-iimbestiga sa misteryo ng biglang pagkawala ng jowa mo. Oo, ibang FB account niya to at hindi kayo friends dito. Tsaka tignan mo tong isang friend niyang girl, tignan mo yung profile picture. Yung nakaakbay sa kanyang lalaki. Si Ramil to Bakit sila magkaakbay? Kahit kalahati lang yung mukha niya dito sa picture, alam ko siya to. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kilala mo ba yung babae? Ang alam ko lang,
Kaklase niya to dun sa Bicol eh. Tignan mo pa nga yung profile. Ay, ang dami nilang pictures na magkasama oh. At may mga kasama pang bata. Sino naman kaya tong mga to? Baka close lang talaga sila kaya ganyan. Close? As in, ganyan ka close? Tignan mo nga. Sobrang sweet nila sa ibang pictures oh. Ikaw na lalaki ka. Alam mong may girlfriend ka tapos magiging ganyan ka sa iba? Basta, hindi pa rin ako kumbinsido. Alam mo friend, tama na please. Okay na yan. Tigil ka na. Hindi. Teka lang, online na si Vil. Tatanungin ko siya. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano dahil lang sa nakita ko. Ay, naku naman. O yan, di ba dyan sa Vil na yan kanya hindi pinakilala dati? Ay, bahala ka nga. Ayan, sumagot na siya. Patingin, ako nang babasa. Si Janet ba? Si Janet, young girl. Kinakasama yan ni Ramil ngayon. Bakit? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Malakas yung kutob ko eh. Kinakasama? Paano? Tignan mo. Sabi niya, may mga anak na raw yung Janet. Single parent daw. Yun sigurong mga batang kasama nila sa picture. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin to? Sana bumalik na lang siya dun sa pamilya niya. Matatanggap ko pa eh. Pero ito, bagong babae. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Mukha akong tangang kakahintay sa kanya. Sa paliwanag niya kung bakit siya bigla na lang nawala. Ganun ba kahirap magsabi at magpaalam? Ang sakit-sakit. Bigla na lang niya akong iniwan na parang wala lang yung 7 taon namin pinagsamahan. Ikaw naman kasi. Kaya nga pinapatigil na kita, di ba? May mga tao talagang hindi marunong magsabi at magpaalam na mawawala na pala sila sa buhay mo. At mga duwag yung ganun. Kaya yung ex mo, duwag yan. Huwag mong iyakan yan. Hindi siya marunong magpakalalaki. Ibig sabihin, break na kami. Ganun na lang yun. Ay, ano pa nga ba? Kailangan pa ba ng paliwanag? Ayan oh, nakita mo na yung dahilan. Ang sakit eh. Sana diniretso na lang niya ako. Kesa iniwan niya ako na para siyang bula na bigla na lang naglaho. Isip ako ng isip kung saan ba ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang para gantuhin niya ako. Hayaan mo na siya. Hindi mo deserve yung katulad niya. Abby, bakit? Ha? Bakit niya ako pinagdamutan ng paliwanag? Kaya mo yan. Magiging okay din ang lahat. Nandito lang ako, okay? Marami kaming nagmamahal sa'yo. Pero mahal na mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya. Kakayanin mo to. Maniwala ka. Mahirap mag-move on mula sa isang breakup. Pero mas mahirap pala kapag iniwan ka na lang bigla na wala man lang kahit na anong paliwanag o pasabi. Hindi ko alam kung saan at paano ba ako magsisimula. Sobrang dami kong messages sa text at Facebook sa kanya, pero ni isa wala siyang sinagot. Gusto ko siyang puntahan para makausap man lang, pero hindi ko magawa kasi hindi ko alam ang address niya. Ilang buwan pang lumipas, nalaman kong buntis na ang kinakasama niya ngayon. Sobrang sakit, pero kailangan kong kayanin ang lahat. Nagpapakabisi ako sa bago kong trabaho bilang medical record staff sa isang ospital sa Cavite. Naging active din ako sa pag-attend sa church at inilapit ko lahat ng hinanaing ko kay Lord. Araw-araw kong pinagdadasal na sana tulungan niya akong ma-overcome lahat ng sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Hindi pa rin talaga nawawala ang sakit, pero pilit akong bumabangon mula dito.